Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo ngayong araw ng Pasko ng Pagkabuhay, kung mapapansin po ninyo ay merong tatlong tauhan na binanggit. Si Maria Magdalena, pangalawa ay si Simon Pedro, at pangatlo yung alagad na sinasabing minamahal ni Jesus, na para sa atin siya ay si Juan Evangelista. Pero sa tatlong mga tauhan na binanggit po sa ating ebanghelyo, merong isang bagay na magkakatulad sa kanila. Hindi lamang silang lahat ay mga alagad, kung hindi merong isang bagay na pare-pareho nating makikita sa tatlong alagad na ito. Ano yun? Silang tatlo po ay tumakbo. Silang tatlo ay tumakbo. Si Maria Magdalena, nung kanyang nakitang walang laman ang libingan, siya ay patakbong nagpunta sa kanyang kapwa alagad. Nung ito ay marinig ni Simon Pedro at ng minamahal ng alagad, ang sabi sa ating ebanghelyo, kapwa sila tumakbo para sila ay makapunta sa libingan ni Jesus. Yun po yung isang bagay na pare-parehong ginawa ng tatlong alagad sa ating ebanghelyo, yung pagtakbo. Siguro magandang ating tignan, ang tao ay tumatakbo, ibig sabihin, siya ay nagmamadali. Kasi wala namang tumatakbo na hindi nagmamadali. Kapag ang tao ay tumakbo, ando doon yung sense of urgency. Kailangan agad-agad makita. Kailangan agad-agad mapuntahan. Kailangan agad-agad ay matuklasan. Pero mga kapatid, kapag ating titignan ang dahilan kung bakit ang isang tao ay tumatakbo, tingin ko dalawa. Una, dahil merong bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Kasi kapag hindi mahalaga ang isang bagay, hindi siya tatakbo. Kaya nga meron tayong expression, dragging our feet. Kapag tayo ay walang gana, kapag tayo tingin natin walang kwenta ang isang bagay, para bagang kinakaladkad natin yung ating mga paa. Hindi tayo ganadong tumatakbo. Bakit? Kasi hindi mahalaga ang bagay na yun sa atin. Kaya nga kapag gustong-gusto mo ang pagkain, tumatakbo ka. Kapag gustong-gusto mo ang event, tumatakbo ka. Kapag gustong-gusto mo yung pupuntahan, tumatakbo ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, mahalaga sa iyo ang bagay na iyon. Pero pangalawa, ang tao din ay tumatakbo kapag merong siyang minamahal sa buhay. Kaya kapag tayo ay excited na makita yung ating pamilya, yung ating mga kaibigan, yung ating mga kasakasama, tayo ay talagang tumatakbo. Bakit? Kasi para bagang hindi nating maintay yung panahon na ating makitang muli yung mga tao na mahal natin at sila'y ating muling makasama. Kaya po sa ating ebanghelyo, yung dalawang yaan ang dahilan bakit tumatakbo ang mga alagad. Kasi mahalaga sa kanila si Jesus at pangalawa, mahal nila si Jesus. Tandaan po natin mga kapatid, nung si Jesus ay namatay, nahiwalay siya sa kanyang mga alagad. Hindi ganoon kadali para sa mga alagad na ang kanilang Panginoon, na kanilang kasama sa loob ng 3 araw, bigla na lamang kukunin sa kanilang piling. Kaya ramdam nila yung pangungulila. Kaya nung nabalitaan nila na walang laman ang libingan, muling nabuhay sa kanilang loob ang pag-asa. Kung ano yung sinabi ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa, ng anak ng Diyos ay magdurusa, mamamatay, at sa 3 araw ay mabubuhay na maguli. Pero maganda pong ating tignan yung ebanghelyo sa ngayon, sapagkat itong alagad ni si Maria Magdalena, nung siya ay nabigla dahil walang laman ang libingan ni Jesus, ano ang kanyang ginawa? Siya ay patakbong nagpunta sa kanyang kapwa alagad. Kasi pwede namang pumunta siya sa mga punong saserdote at doon hanapin. Pwede siyang pumunta sa mga bantay at gwardya ng libingan
at tanungin nasaan ang labi ng aming Panginoon. Pero hindi. Ang ginawa ni Maria Magdalena ay tumakbo siya papunta saan? Papunta sa kanyang kapwa-alagad. Bakit? Sapagkat alam ni Maria Magdalena, yung kanyang kapwa-alagad ang merong karanasan na katulad niya. At alam din ni Maria Magdalena na yung kanyang kapwa-alagad ang siyang lamang makakaunawa sa kanya, sa kanyang pangungulila, sa kanyang pagkalito, sa lahat ng mga katanungan buhabag-habag sa kanyang kalooban. Bakit? Kasi pare-pareho sila ng karanasan nung kanilang kasama si Jesus. At pare-pareho rin sila ng karanasan na silang lahat ay nangungulila kay Jesus. Ito po yung ating pagnilayan sa araw na ito. Kapag tayo ba ay naguguluhan, kapag tayo ba ay nalilito, kanino ba tayo tumatakbo? Hindi ka tatakbo sa tao na hindi mo kakilala. Hindi ka tatakbo sa mga tao na hindi kayo pareho ng karanasan. At lalo tigil sa lahat, hindi ka tatakbo sa tao para lamang ikaw ay samahang magdalamhati o kaya tumangis o kaya samahang puntahan ang libingan. Tatakbo tayo sa mga tao na alam natin makakatulong sa atin at magpapaalab muli ng pag-asa sa ating mga kalooban. Kaya nga ito po yung magandang punto sa ating ebanghelyo sa ngayon. Si Maria Magdalena ay nagpunta, tumakbo kay Simon Pedro at saka sa minamahal na alagad. Pero silang nagkasama-sama hindi lamang para tuklasin ang libingan na walang laman, kung hindi para kanilang pag-alabin muli yung kanilang mga puso, para kanila ding makita at maunawaan si Jesucristo kahit sa libingan na walang laman. Sa ating buhay mga kapatid, maaaring may mga pakakataon, humaharap din tayo sa mga libingan na walang laman. Anong ibig sabihin ko niyaan? Yung bang karanasan na parang naghahanap tayo ng paliwanag, yung bang karanasan na tinatanong natin, nasaan ba dito ang Panginoon? Yung bang mga karanasan na tayo mismo ating hindi lubos maisip, bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? Kapag tayo ay naguguluhan, kapag tayo ay nalilito, piliin natin yung mga tao na ating tatakbuhan at pupuntahan. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho ang ambag sa atin. Kasi may mga tao na kapag nakausap mo, lalo kang nanghihina. May mga taong kapag nakausap mo, lalong nagiging negatibo ang iyong pag-iisip. May mga tao na kapag nakausap mo, lalo kang nawawalan ng pag-asa. Pero sa ating ebanghelyo mga kapatid, nagsama-sama ang mga alagad. Pero nung sila ay nagkasama-sama, nabuhayan sila muli ng pag-asa. Ating pong tignan sa ating buhay, sino ba yung mga tao na kapag ating pinuntahan, kapag ating tinakbuhan, kapag ating kinwentuhan, ang hatid sa atin ay pag-asa. Lahat tayo mga kapatid, nakakaranas ng pagkalito sa ating buhay tulad ni Maria Magdalena. Piliin lang natin kung sino yung ating hihinga ng tulong. Piliin natin kung kanino tayo tatakbo sapagkat yung ating kapwa para tawaging alagad, hindi lang dapat sa kanila ang pananabik na makita si Jesus na muling nabuhay. Kung hindi tayo ay magiging alagad lamang kapag tayo mismo ang nagiging daan para yung ating kapwa ay mapaliwanagan, para yung ating kapwa ay mabuhayan muli ng loob, at para yung ating kapwa ay kanilang makita si Jesus kahit sa kanilang karanasan ng mga libingan na walang laman. Ang ating ebanghelyo sa ngayon ay tungkol sa tatlong mga tauhan, lahat sila ay tumakbo. Tignan natin, ano ba ang nagpapatakbo sa atin? Kanino ba tayo tumatakbo? At pagkatapos ba tayong tumakbo, ano ang nararamdaman natin? Amen.